Isa sa mga tinututukan ng gobyerno natin tuwing nagpapalit ng presidente, hindi lang ngayon na meron tayong ah, presidente ay walang iba kundi yung isa sa mga tinututukan ng gobyerno kahit na nagpapalit-palit yung mga presidente ay ang malnutrisyon sa Pilipinas. Marami silang ginagawang mga kumpanya para matugunan yung mga pangangailangan ng bansa upang hindi humantong sa kagutuman. No, marami sa mga kababayan natin sa Pilipinas ang nagugutom at dahil diyan ay hindi sapat yung naibibigay na pangangailangan lalo na dun sa mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino. At katulad niyan, kung ganyan yung nangyayari sa isang iglesia, hindi sapat yung kanyang kinakain, hindi siya kumakain ng tama at sapat, ay maaaring ganyan yung mangyari sa kalusugan ng isang iglesia. Maaaring mag-suffer ang mga miyembro nito sa spiritual na kagutuman at hindi siya maging healthy. No, at maraming mga mananampalataya ang sumusulat patungkol sa pagkakaroon ng isang malusog na iglesia. Alam niyo ba na isa sa mga dahilan din ng pagkakawatak-watak ng mga miyembro ng iglesia ay ang kawalan nito ng sustansya. Tamang sustansya, tamang pagkain, kasama yan sa mga nagiging dahilan ng pagkakanya-kanya ng iglesia dahil yan sa spiritual na kondisyon ng bawat membro nito. At itong passage natin ngayong umaga, actually naipangaral ko na ito doon sa CCRBC nung nakaraan at nawa ay maging makinabang tayo dito bilang isang iglesia. Dito sa aklat ni Titus ay may mga instructions si Paul sa pagtatalaga ng mga tagapanguna ng iglesia at makikita natin dito ang kahalagahan nito. Ito ay paalala sa atin bilang matagal ng membro o bagong membro lamang ng isang iglesia. Manariwa sa atin yung kahalagahan ng mga tagapanguna ng iglesia at tayo bilang mga miyembro ng iglesia, ano dapat yung ating mga nagiging tugon kung tayo ay kabilang na sa isang lokal na iglesia. Kaya inaaniyahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ni Tito o Book of Titus chapter 1 verse 5 to 9 and then tatalon tayo ng chapter 2 verse 1. Titus chapter 1 verse 5 to 9 and then jump tayo ng chapter 2 verse 1. Basahin ko po ito sa Tagalog. Titus chapter 1 verse 5 to 9. Verse 5, iniwan kita sa Kreta upang ayusin doon ang mga bagay at upang pumili ka ng matatandang pinuno sa iglesia sa bawat bayan, gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo ay mga taong walang kapintasan, iisa lang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya, hindi nanggugulo at hindi suwail. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ng isang tagapangasiwa, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi marahas at hindi sakim. Sa halip ay bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, makadiyos, at marunong magpigil sa sarili. Dapat na matibay ang kanyang paninindigan sa mga pagkakatiwalaang aral na natutunan niya upang maipangaral niya ang wastong aral sa iba at masaway ang mga sumasalungat dito. Doon sa verse 1 ng chapter 2, subalit ikaw, si Titus, magturo ka ng ayon sa tamang aral. Ayan po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. Inulat ito ni Apostol Pablo pagkatapos ng kanyang unang imprisonment sa Rome. At si Titus ay isang trusted companion at fellow worker in the ministry na iniwan ni Pablo sa Creta or sa Crete. Sabi dun sa verse 5, to set in order the things that are lacking. Kumbaga, ayusin niya yung mga kakulangan doon sa iglesia. At ang Crete o yung Creta ay binanggit doon sa verse 12. Makikita natin dyan kung ano yung pagkakakinanlan sa kanila. Kaya makikita natin yung moralidad nila ay sobrang bagsak. No, sinabi doon, sila ay mga sinungaling, they are gluttons, sinabi doon sa verse 12. At nararapat lamang ng imperative sa isang church na mga nguna rito ay above reproach and firmly grounded in the biblical truth. At ang sulat na ito ay nagbibigay diin ng kahalagahan
both ng doctrinal purity and godly leadership bilang isang essential na components ng isang malusog na iglesia. At ang church ni Paul kay Titus ay crucial to establish church grounded in sound doctrine and led by men of proven godliness. At kakahibat nito ang hindi lang sila karapat-dapat o hindi lang sila dapat qualified, kundi may kakayahan silang sawatain yung mga nangangaral ng maling katuruan at ingatan yung kongregasyon doon sa Crete. At ito ay nagsisilbing praktikal na panuntunan kung paano ang iglesia ngayon ay mag-handle ng isang leadership at paano magtuturo. Ang instruction ni Paul kay Titus ay refleksyon ng kanyang concern sa kalusugan ng isang iglesia. Binibigyang diin niya rito ang pangangailangan ng mga tagapanguna na walang kapintasan, tapat, at hindi lang yun, they are able to teach sound doctrine. Maaaring maganda yung moral nilang panlabas, pero isa sa mga qualifications na tinitingnan dito ay they are able to teach sound doctrine. Pag binasa natin yung verses 6 to 9, ay sinasabi diyan ni Paul na dapat ang itatalaga ni Titus ay may kakayahang magturo at sumawata sa mga bulaang mangangaral. And Paul's primary concern was to ensure that the churches in Crete would be led by godly men who uphold sound doctrine. So, yung qualifications na nandiyan sa passage natin are vital for the church health. Ang concern dito ni Apostle Pablo, kaya dapat na maging malusog ang iglesia, at para maging malusog ang iglesia, dapat itong pangunahan ng mga makadiyos ng mga tagapanguna. Habang inaalagaan nila ang iglesia, sila naman ay may kakayahang magturo ng ebanghelyo at bukod doon sila ay may kakayahang sumawata sa mga sasalungat sa katotohanan ng ebanghelyo. Pagdating dun sa chapter 2, verse 1 ay nag-ship si Paul doon sa broader church. In-exhort niya si Titus to teach what accords with sound doctrine. So ang kalusugan ng iglesia ay direktang nakaangkop sa doctrinal na integridad ng mga tagapanguna at sa mga doktrinang ipinapangaral ng mga tagapanguna na yun na ilalagay ni Titus. Ito ay isang malalim na direktiba sa iglesia upang mapangunahan ng maayos at maingatan ang doctrinal purity sa loob ng church. And this passage reminds us that the church health is not a matter of preference. Hindi ito matter of preference, but adherence to the truth of God's word na dapat ay ipinapamuhay ng mga nasa loob nito, at ganun din naman yung mga nangunguna rito ay kinakikitaan sila ng kabanalan. At ang iglesia noon at ngayon ay parehong humaharap sa tukso tukso na kung saan ang mga katuruan ay maaaring magsilbing isang hadlang na hindi talaga katotohanan yung maipapangaral. At ang mga pangangaral na ito, katotohanan ito sa loob ng iglesia ay hindi lamang para sa mga tagapanguna ng iglesia, kundi sa bawat membro ng iglesia habang hinuhubog nito yung kaisipan ng komunidad, ng mananampalataya, yung kanilang mga pagkilos at kanilang pagiging saksi sa mundong ito. Ito ay isang paalala sa atin na tayo bilang mga bahagi ng iglesia, bilang mga nakipag-isa sa iglesia, ay mayroong mga katungkulan na dapat gampanan, hindi lang doon sa mga leader o tagapanguna ng iglesia. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga na gusto kong ibigay sa inyo, na ang spiritual na kalusugan ng iglesia ay nakabigkis sa mga doktrinang tinitindigan nito at itinataguyod maging sa tapat na pamumuhay ng mga namumuno dito. The spiritual health of the church is directly tied to the doctrinal convictions it upholds and the character of those who lead it. So ang pagkakakilanlan sa isang malusog na iglesia ay ang pagkakaroon ng malakas na pagnanasa para doon sa tamang doktrina o katuruan na pinangungunahan ng mga tao ng Diyos. So sound doctrine nourishes the church, at dahil kailangan ng kalusugan ng isang iglesia, ito ay ang nagbibigay ng malakas na pagkakaisa at paglago sa mga miyembro ng iglesia. And without it, the church is vulnerable or bukas siya
doon sa paanyaya sa mga maling katuruan at sa mga moral decay at maaaring pangunahan na lamang ito ng karunungan ng mga tagapanguna kung hindi ituturo sa pulpito ang mga katotohanan ng iglesia. Kaya napaka-importante na ang sound doctrine ay laging naririnig, laging ipinapangaral sa kalagitnaan ng mga nagkakatibong mananampalataya. At meron tayong dalawang katotohanan na tututunan dito sa passage natin. Una, sound doctrine nourishes the church. And second is godly leadership protects the church. Ang tamang doktrina ay ang nagpapalusog sa iglesia. Yan yung unang makikita natin dito. Sound doctrine nourishes the church. Doon sa verse 9, tingnan natin yung una, binigyan din ni Paul na yung sound doctrine is essential for the health of the church. Mahalaga ito para sa kalusugan ng isang iglesia. Ginamit dyan yung term na sound. Ibig sabihin niyan ay healthy, uncorrupted, patungkol ito sa doktrina na nagpapalusog sa spiritual na buhay ng iglesia. At in-stress dito ni Paul yung kalagahan ng pagtatalaga ng mga elders o mga leaders ng iglesia. They are above reproach, faithful to their wives, and able to teach sound doctrine. And these men, yung mga itatalaga, they are able to teach sound doctrine and refute those who oppose it. So instruction dito ni Paul sa mga elders is to hold firm to the trustworthy word doon sa verse 9. Ipinapakita lamang dito that the doctrine is not negotiable. The gospel, the doctrine of the gospel is not negotiable. Hindi mo pwedeng, walang opinion na pwedeng ipataw dito, hindi pwedeng opinion ng iba, aral ng iba, kundi tamang doktrina lamang. At binibigyan din ito ang kahalagahan ng tamang doktrina upang mapanatili ang spiritual na kalusugan ng isang iglesia. At ang sound doctrine is not just a matter of intellectual assent. Hindi lamang ito sinang-ayunan mo. Hindi ka lang basta sumang-ayon, kundi dapat ito ay alam mo. Alam mo kung bakit mo siya pinaniniwalaan, alam mo kung bakit ka naniniwala doon sa mga aral na yon. It is the very means by which the church is nourished and protected from error. Ito yung nag-iingat, hindi lang siya nagpapalusog sa mga mananampalataya, ang tamang aral ng salita ng Diyos ay nagpoprotekta rin sa spiritual na kalusugan ng individual ng membro ng iglesia. Sa konteksto ng Kreta o sa kontekst ng Crete, kung saan ang mga false teachers ay talamak, sound doctrine served as a safeguard against deception. Ito yung nag-iingat. Yung tamang doktrina ang nag-iingat sa kanila laban sa mga pandaraya ng mga false teachers sa panahon nila. At binanggit ko kanina, yung mga Cretans, notorious sila sa kanilang immoral behavior. Sa verse 12, sabi doon nung kinikilala nilang prophet, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Kung ganyan yung environment kung saan nakalagay ang isang iglesia, nararapat lamang na ang iglesia ay nakaangkla sa katotohanan ng ebanghelyo upang manatili siyang nakatindig sa mga panggigipit ng mga surrounding culture na nakapaligid sa kanya. At ang Cretan Church, katulad ng maraming iglesia ngayon, ay humaharap sa parehong panganib ng pagkompromiso ng doctrinal purity. At nangangailangan lamang ito na ang mga itatayong tagapanguna o mga leader ng iglesia ay kayang humarap sa mga hamong katulad ng nasa iglesia sa Creta. Pero nakakalungkot lang ngayon ay maraming Kristiyano na kontento na sa mababaw, feel-good messages rather than deep biblical truth. Tinatrato nila ang doktrina, ang katotohanan ng salita ng Diyos bilang secondary. Hindi siya yung primary. Secondary na lang siya. Mas prioridad nila ang pakiramdam na sila ay nasasatisfy, ang kanilang mga karanasan, o kaya yung mga cultural relevance over biblical truth. Hindi ganyan yung pamumuhay at pamamalakad dapat sa loob ng isang iglesia. Kung Kristiyano ka, tanggihan mo ang tukso na kung saan pinalalabnaw ang pangunawa sa Ebanghelyo for the sake of numbers and popularity. Hindi tayo ganyan, hindi natin dapat gawin yung mga bagay na yan. Iwasan natin na maging mababaw yung pagtingin natin sa mga katuruan ng salita
ng Diyos. Kung nagiging mababaw yung pagtingin mo sa nutrisyon mo, kung ang usapin dito ay pangkalusugan at nagiging mababaw yung pagtingin natin dito, maaring maapektuhan ito yung ating pangkalusugan. No, may marami siguro sa atin dito nagme-maintenance na. No? So ganyan din sa spiritual nating buhay. Kung pababayaan natin yung ating spiritual na kalusugan, maaring ganito yung mangyari. Pwede tayong manghina, pwedeng magkaroon ng damage yung ating spiritual na pananampalataya. Kaya maingat tayo, tanggihan natin yung mga sumasalungat sa katotohanan ng salita ng Diyos na binanggit ni Paul doon sa verse 10 to 11. Mga rebellious men, empty talkers, and deceivers. Dapat may kakayahan tayo bilang mga Kristiyano na tindigan yung katotohanan na ito. Ang tunay na doktrina ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at ito rin yung gumagabay sa iyo sa isang buhay ng kabanalan. Hindi pwedeng mamumuhay ka ng hiwalay doon sa pinaniniwalaan mo bilang isang Kristiyano. Kaya nga sinabi ni Richard Baxter doon sa isang Puritan theologian sa libro niyang The Reformed Pastor, sound doctrine makes better hearts and lives. Kung gusto mong maging maayos yung pamumuhay mo at ang iyong pangloob na pananampalataya, mapakahalaga ng tamang katuruan, ng tamang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. That's why sound doctrine is a lifeblood of the church, essential for spiritual health and unity. Napakahalaga nito sa isang iglesia. Ito yung kanyang buhay. Essential ito para sa kanyang spiritual na kalusugan at sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Hindi ito isang pang-akademikong pagsasanay lamang, kundi it's a vital part of the church life and ministry. Hindi tayo dumadalo ng iglesia para basta hubugin lang yung ating mga pang-teolohiyang pang-unawa. Bagamat maganda yun, hindi natin inaalis na dapat may paglilinang sa mga natututunan natin, pero dapat ito ay nagbibigay sustansya sa ating mga buhay pananampalataya. At kung wala yung sound doctrine na yan, hindi lalago ang isang iglesia. Mananatili siyang bansot. Mananatili siyang iglesia lang na hindi lumalago. Alam niyo ba, nung 325 AD sa Council ng Nicaea, isa itong historic example na kung saan ang sound doctrine ay iningatan ng iglesia by defending the divinity of Christ against Arianism. Ang council na ito ay nabuo upang ingatan ang kadalisayan ng Ebanghelyo. Sapagkat sa kadalisayan ng Ebanghelyo, dito magmumula ang kalusugan ng isang iglesia, ang kalusugan ng bawat membro o individual na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya si Charles Spurgeon, meron siyang sabi niya, the pulpit must never be silent on sound doctrine, for it is the pillar and ground of the church faith. The pulpit must never be silent on sound doctrine, for it is the pillar and ground of the church faith. Hindi dapat tahimik ang pulpito pagdating sa mga katuruan ng Ebanghelyo. Hindi dapat tahimik ang iglesia, ang pangangaral ng katotohanan ng salita ni Kristo. Ito dapat ang sentro sa pananambahan ng mga mananampalataya. Hindi itinataas ang sinumang personalidad, hindi itinataas ang pangalan ng isang mangangaral, hindi itinataas ang pangalan ng iglesia, kundi ang itinataas ay si Kristo na bumubuo at pumupuno sa kanyang iglesia. At ito dapat yung panindigan natin bilang mga mananampalataya. At kung ikaw ay bisita namin at naghahanap ka ng isang iglesia, ito yung una mong dapat ikonsidera. Ang iglesia bang ito ay nangangaral ng tapat ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Itinataas ba si Jesus sa pagtitipon tuwing araw ng pananambahan? Lumalakad ba sa ipinapangaral na ebanghelyo yung mga taong nangunguna at mga miyembro nito? Kaya kung ikaw ibisita namin at gusto mong ingatan yung kalusugan ng iyong spiritual na buhay, isa ito sa mga marka na dapat mong hanapin at ipagkatiwala ang iyong kaluluwa sa isang tapat na nangangaral na
iglesia. At ang hamon nito sa atin bilang mga mananampalataya naman, pursue a deep understanding of sound doctrine to protect your faith and the unity of the church. Ito yung ipursigi mo. Ito yung gawin mo. Magkaroon ka ng lumalalim na pagkaunawa sa mga katuruan ng Ebanghelyo upang maingatan ang iyong pananampalataya at ang pagkakaisa ng iglesia. Isa itong hamon sa atin na yung lumalalim natin pagkaunawa sa mga theology, napakaganda niyan, napakasarap niyan. Ito rin yung mag-iingat sa atin laban sa mga maling katuruan, mga pandaraya na nakapaligid sa atin, at ito rin yung pwedeng maging dahilan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng iba-iba yung paniniwala natin. Hindi pwedeng, maaaring may mga minor differences, pero napakahirap naman kung magsasama sa isang iglesia yung hindi naniniwala na Diyos si Kristo at naniniwalang Diyos si Kristo. So may malaking difference dito. So in time of theological confusion, studying and holding firm to biblical truth is not just for pastors, but for every believer. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang dun sa mga nangangaral sa pulpito. Ito ay obligasyon ng bawat isang membro, katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya wag tayong ma-disappoint kung hindi man tayo tumatayo sa harapan ng pulpito. Ibig bang sabihin nun, hindi na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil hindi naman ako nangangaral, hindi naman ako tumatayo sa harapan. Ang hamon ko sa iyo dito, ang pag-aaral at ang pangangaral ay hindi lang nakatali sa pulpito. Tandaan mo na meron kang pamilya na pwede mong pangunahan at pwede kang mangaral doon ng salita ng Diyos. Let your heart and mind be captivated by the truth of the Scripture, allowing it to shape your beliefs, actions, and ano man yung ginagawa ng isang iglesia. Hayaan mo na yung Ebanghelyo ang humubog ng pangunawa mo, yung paniniwala mo bilang isang mananampalataya. Isa ito sa mga nire-rebuke ni Paul sa Galatian Church. Pagkatapos silang tanggapin yung tamang Ebanghelyo, ngayon sila ay mabilis na tumalikod doon sa unang tinanggap na nilang tama at sila ay nadadaya ngayon ng ibang Ebanghelyo. So, sinaway sila ni Pablo rito, napakatalas ng kanyang pagsaway sa mga mananampalataya sa Galatians. And if you neglect sound doctrine, kung pababayaan mo ito, kung magiging mababaw yung pagtrato mo rito, ay inilalagay mo sa panganib ang spiritual mong kalusugan. Kaya kung nasa ganito kang estado na masyadong mababaw yung pagtingin mo sa mga katuruan ni Jesus, repent sa pagiging walang pag-iingat, pag-handle ng katotohanan ng salita ng Diyos. At kung ikaw naman ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos as you consider the importance of sound doctrine, pag nilayan mo ay yung biyaya ng Diyos na binigyan niya tayo ng kanyang salita bilang kaparaanan ng ating spiritual na kalusugan. And do not neglect this gift. Do not neglect this gift, but diligently study and apply it to your life. Kung paanong mahalaga ang tamang doktrina sa loob ng iglesia, ang godly leadership, yung pamumuno na makadiyos, ay isa sa mga kasangkapan sa loob ng iglesia. At yan yung titingnan natin ngayon sa pangalawang punto natin, that godly leadership protects the church. Ang makadiyos na pamumuno ay ang nag-iingat sa isang iglesia. Maganda na ang iglesia ay may tamang doktrina, pinapahalagahan niya ito, pero hindi doon nagtatapos. Ang iglesia ay dapat pangunahan ng mga taong lumalakad doon din sa ilalim ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya yung directive ni Paul doon sa verse 5, pagpapakita lamang ito ng kahalagahan ng structure and leadership of the church. And without qualified elders or leaders of the church, ang iglesia ay katulad ng isang sasakyan na walang manibela. Ang hirap yatang sumakay sa isang sasakyan na hindi mo alam kung saan pupunta. Ganyan yung maaaring mangyari sa iglesia. Pwede siyang tangayin ng samut-saring doktrina, katuruan, pwede siyang pasukin ng mga maling paniniwala. Kung hindi qualified yung mga tagapanguna na itatalaga sa
iglesia. Yung mga elders dun sa Crete ay binigyan ng tungkulin to refute false teachers in verse 9. Ito ay responsibilidad that requires both strong character and a deep understanding of the gospel. Kaya hindi ganun kadali. Yung mga nakikita nating mga pastor na tumatayo sa iglesia, hindi ganun kadali yung mga ministeryong iniatang sa kanila. Hindi lang sila basta nagtuturo, sila ay sumasawata, nagtutuwid. Ay, kasama ito yung strong character and deep understanding of the gospel. Yung qualifications na nilista ni Paul dito for elders is hindi lang siya nagkataon. Hindi dahil trip lang ni Apostol Pablo na ito yung dapat qualifications. Same qualifications yung makikita natin sa sulat niya kay Timothy. Halos parehong-pareho sa book of Titus. Napakahalaga ng mga katangian na yan for safeguarding the church from false teachings and moral compromise. Ito ay paalala sa atin dahil may mga maraming iglesia ngayon na nagsasuffer dahil sa mahina or weak leadership. Dahil ayaw nilang tingnan yung pamantayan ng kasulatan kung paano at sino, ano ang mga pagkakakilanlan na dapat mangunguna sa kanilang iglesia. Sa mundo natin ngayon, ang leadership is often driven by personal ambition and power. The church must be led by men who are marked by humility, integrity, and deep commitment to the truth. And this requirements is not only for their personal integrity, but also for the health of the church. Ang mga tagapanguna sa iglesia ang nagsisilbing halimbawa sa kongregasyon na susundan nila. And their character sets a tone for the entire church. Kung kayo ay musikero, ilan sa atin dito, mga dating nagbabanda, dating tumutugtog. Alam mo, kapag isang kasamahan mo ay wala sa tono, mabilis mo kagad marirecognize na wala siya sa tono. Pag ikaw ay isang musikero. Ganyan na sa iglesia. Kung ang leader na ilalagay natin o mangunguna sa isang iglesia ay wala sa tono, lahat tayo pwedeng mawala sa tono. Lahat tayo maaapektuhan ng pagiging wala sa tono. Kung sa Crete, kung saan talamak ang immoralidad, it was essential that the church leaders be men of exemplary character. Alam ni Paul na yung leadership sa Crete ay haharap sa mga oposisyon. And these men must be prepared to defend the truth at all costs. Eh yung qualifications na yan sa verse 6 to 9 ay reflection lamang ng mga qualities that are necessary for spiritual leadership. Hindi lamang sapat na alam ng mga leader sa iglesia yung tamang doktrina, but they must be committed to teach the doctrine at alam nila dapat kung ano yung pangangailangang pangkalusugan ng isang iglesia. Nararamdaman nila dapat kung ano yung kailangan na pagkain para maging malusog ang isang iglesia. At ganun din naman sa panahon natin ngayon, ang iglesia ay humaharap sa mga hamon na ito. May mga iglesia nagtatalaga ng mga tagapanguna nakabase lang sa karisma o dahil sila ay sikat o kilala rather than their characters. Yan yung sakit ng maraming evangelical Christians ngayon. Naglalagay sila ng mga tagapanguna sa iglesia dahil sikat, dahil kilala. Rather than doon sa qualifications na tinuturo ng salita ng Diyos. And some are quick to follow charismatic leaders without examining their commitment to biblical truth. Ito bang mga ito ay sumusunod? Sila ba ay tapat sa salita ni Kristo? Ito yung mga palatandaan, ito yung mga marka na dapat nating bantayan kung tayo ay maglalagay o titingin tayo sa mga tagapanguna ng iglesia. Kailangan ang mga Kristiyano ay bumalik sa pamantayan na ibinigay ng salita ng Diyos pag tayo ay magtatalaga man o titingin man sa mga leader ng iglesia. This will protect the church
from moral failure and ensure that it's led by men who model Christ-like character. Kaya ibabala sa atin na ito na ang tanggihan natin yung pagtatalaga ng mga tagapanguna sa iglesia based on worldly criteria such as wealth, influence, or charisma. Ang tingnan natin, ito ba ay sumusunod sa kwalifikasyon na sinulat ng salita ng Diyos. That's why godly leadership is essential for the protection and growth of the church. Sound doctrine must be accompanied by godly leadership to ensure the church's health and protection from false teachers. Alam mo, yung mga tapat na mga tagapanguna sa iglesia, yan ay regalo ng Diyos sa ating mga mananampalataya as they shepherd and guide with the wisdom of God's Word. Panalangin natin na mag-raise pa ng mga lalaki ang Diyos na ang integridad nila ay nakabatay sa kasulatan, hindi nakabatay sa pamantayan ng mundong ito. At hindi lingid sa atin ang nangyari sa isang kilalang mangangaral, hindi lingid sa atin na ang kanyang karanasan bilang isang mangangaral ay sobrang influential. Actually, isa ito sa mga hinahangaan kong mangangaral. Even yung book niya ng mga sinulat ay sobrang gaang basahin, ang daling maintindihan. Pero ngayon siya ay pinag-uusapan sa social media. Siya ngayon ay binaba sa posisyon bilang isang mangangaral. At tayo bilang isang iglesia, bilang mga membro ng iglesia, ito yung tungkulin natin para sa mga tagapanguna sa iglesia. We need to pray for them. Ipanalangin natin yung ating mga tagapanguna sa iglesia. Bukas sila sa anumang pagbagsak sa kasalanan. Hindi sila mga perpektong mga taong itinilaga sa iglesia. Nakita natin yung qualifications doon na nilagay ni Paul. Sinabi ba doon na dapat sila ay perpekto? No. Hindi siya kwalifikasyon, pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya dapat tingnan. Alam niyo yung Act of Uniformity sa England noong 1662, 2000 Puritan, yung hamiwalay sa Church of England dahil hindi nila masikmura yung ginagawang practices sa Church of England. Itong mga hamiwalay na ito, sila yung mga tinatawag natin ngayong mga Puritan. Ayaw nila, sa conviction nila ay hindi tama yung practices na yon, kaya sila humiwalay. Ang dahilan nila ay para mapreserba at maingatan ang integridad ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Mas pinili nilang maluwalhati ang Diyos rather than to compromise their convictions. Kaya kung may hamon sa atin dito, let us support and pray for your church leaders as they strive to lead with godliness and integrity. Ito yung dapat nating gawin. Suportahan natin ang mga tagapanguna sa iglesia, ipanalangin natin ang mga tagapanguna sa iglesia as they strive to lead with godliness, habang nangunguna sila ng may pangungunang may kabanalan at may integridad dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Let us recognize the importance of their ministries. At tayo bilang mga membro, makiisa tayo sa layunin na maingatan yung kadalasayan ng katuruan ng Diyos. Katulad din ng mga nangunguna sa iglesia. Encourage them in their efforts to uphold the truth of the Scripture habang ginagay nila ang kongregasyon sa katotohanan at katapatan bilang mga saksi ng Panginoong Hesukristo. We must support and pray for godly leaders who are faithful to the Scripture. Yung panawagan ngayong ito ay panawagan sa maraming mga iglesia. The fall of many high-profile church leaders due to scandals ay nagpapakita lamang ng pangangailangan na sila ay maipanalangin, sila ay mapaalalahanan, na sila ay nangangailangan din ng panalangin, nangangailangan sila ng pagkamusta. Bilang mga tagapanguna ng iglesia, pray for our elders, panalangin natin yung ating mga pastor, yung ating mga diakono. Kailangan nila yon.
Ayan yung ating maiaambag bilang mga miyembro ng isang lokal na iglesia. Habang ipinapanalangin natin na dapat magkaroon ng mga tapat na mga tagapanguna sa iglesia, alamin natin kung kamusta na sila. Let us know kung ano yung nangyayari sa kanila. And in light of these truths, it is clear that the health of the church depend on its commitment to sound doctrine and godly leadership. But the ultimate foundation of a healthy church is the gospel of the Lord Jesus Christ. Pwedeng bumagsak ang isang leader, pwedeng madapa ang mga tagapanguna, pero mananatiling totoo ang mensahe ng kasulatan. Mananatiling tapat ang katotohanan at hindi pwedeng baliin ang mga kwalifikasyon at katotohanan ng salita ng Diyos. And through spiritual nourishment and protection, ay mula lamang yan sa isang maayos na ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang estado natin ngayon ay nandoon sa sitwasyon na para bang nagiging mababa na yung pagtingin natin sa kasulatan, nagiging pabaya na tayo sa ating pakikialam sa leadership ng iglesia, ay kailangan nating suriin yung mga sarili natin. Brethren, meron tayong pakialam sa leadership ng church. May pakialam tayo sa kanila na mga tagapanguna ng iglesia. We need to pray for them. Alamin natin kung asa na sila, kung kamusta sila, kung ano yung pinagdadaanan nila. Hindi sila mga, alam mo yun, hindi sila mga manhid na mga tagapanguna ng iglesia. Kailangan natin silang ipanalangin. Kailangan natin silang kamustahin. Alam mo, nakakatuwa yan na meron tayong ganyang mga ugali na inaalam natin, kinukumusta rin natin sila. Hindi lang tayo yung laging kinukumusta. Hindi lang tayo yung laging ino-oversight. Oversight natin sila. So, let's pray for them. And as we reflect dun sa importance of sound doctrine and godly leadership, we must recognize that the health of the church depends on these two pillars. Without them, without church doctrine, and without godly leadership, walang patutunguhan at walang paglago ang isang lokal na iglesia. Ipinangaral natin to, hindi dahil maglalagay tayo ng mga bagong leader sa iglesia, kundi ito ay paalala sa atin na ginagagawa ba natin yung ating mga tungkulin bilang mga miyembro ng iglesia. Ipinapanalangin ba natin yung pag-iingat ng bawat isa sa atin sa mensahe ng Ebanghelyo? Na ipapanalangin ba natin? May pakialam ba tayo sa liderato ng isang lokal na iglesia? O dadalo lang ako dahil kailangan kong dumalo? Nasaan na yung salitang nakipagtipan ako? Yung salitang nakipagtipan ako, hindi lang siya basta binitawan mong salita. Dapat alam mo kung bakit ka nakipagtipan. Ano yung nakasaloob ng tipan na yun? Ano yung meron doon? At kakaibat ng pakikipagtipan natin ay yung pag-iingat sa Ebanghelyo ni Jesus at pakikiisa sa pagpupursige, pagpapatuloy ng kabanalan ng iglesia kasama yung mga itinilagang tagapanguna ng iglesia. Dapat kabilang tayo sa larangan na yan. Kaya suriin natin yung ating mga sarili sa liwanag ng salita ng Diyos. The warning is clear. If you neglect sound doctrine, in the church dies spiritually. Yet the encouragement here is clear. By God's grace, binigay niya yung salita niya sa atin at sa mga tagapanguna sa iglesia upang ingatan at palusugin yung bawat miyembro ng isang lokal na iglesia. At kung kabilang ka dito sa isang lokal na iglesia, ito yung hamon sa atin ngayon. Tayo ba ay may pag-iingat doon sa mga aral ng Panginoong Jesucristo? Iniingatan ba natin to para mga ingatan din yung ating spiritual na kalusugan? At ikaw ba ay nakikiisa sa liderato ng iglesia? May pakialam ka ba sa tinatakbo ng iglesia? Ito ay mga pagninilay na dapat nating gawin bilang mga kabahagi. Tandaan natin na hindi lang tayo basta miyembro, tayo ay kamanggagawa ng Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga paalala ng salita niyo sa amin ngayong umaga. Alam namin na hindi madali ah, ang paglakad sa pananampalataya. May kanya-kanya kaming mga hinaharap na mga obligasyon, pero higit dito ay meron din kaming obligasyon bilang mga kabahagi at kamanggagawa sa iyong iglesia. Dalangin ko na habang iniingatan namin ang salita ninyo sa pulpito, ay ganun din, nakikiisa kami sa layunin ng mga tagapanguna na patuloy na ingatan ang integridad at kadalisayan ng iglesia at patuloy na maipangaral lang may katapatan ang katotohanan ng inyong ebanghelyo sa aming kalagitnaan. Nawa ay magbigay hamon ito sa amin upang suriin namin ng aming mga sarili. Kamusta na ba yung aming pakikibahagi sa ebanghelyo? Kamusta na ba yung mga naging tipanan namin na dapat kami ay nakikilahok sa mga usapin patungkol sa pagsulong ng iglesia, pagsulong ng kabanalan, pagsulong sa paglago sa pananampalataya. Dalangin ko, O Diyos, na ito ay maging pagninilay sa amin, maging paalala sa amin na hindi lamang kami nakiisa sa isang organisasyon, kundi kami ay nakiisa sa iglesia mo. Kaya dalangin ko na magkaroon kami ng mataas sa pagtingin sa iyong iglesia. Magkaroon kami ng malalim na pagnanasa na lumago pa sa mga katotohanan ng salita mo at patuloy na maging bahagi kami sa pag-aayos ng mga tagapanguna, pakikibahagi sa mga tagapanguna at pagsusulong ng kabanalan sa iglesia. Dalangin po namin ang lahat ng ito, O Diyos. Hamunin mo kami sa katotohanan ng salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen.